Hello, Ma'am Tessie? Hello, Kyla. Kumusta? Nakarating ka na ba sa bahay ni Rhea Martinez? Nakausap mo na ba siya? Ma'am, may problema. Nandito na ako. Bate rito sa Google Map. May nakalagay kasing Baryo Masinag at sabi nandito na raw ako. Pero pagdating ko rito, puro puno lang at alaman. Parang isang malaking kagubatan. Baka naman nagkamali lang yung Google Map. O baka naman sira. Hindi ko nga alam, Ma'am eh. Teka, picturean ko yung nakikita ko ngayon. Kyla, feeling ko nagkamali ka. Baka naligaw ka. Ma'am naman, marunong naman po akong gumamit ng Google Map. Matagal na po akong gumagamit nito. Subukan mo magtanong-tanong. Hindi naman perfect ang Google Map. Pero batay nga rito sa akin, may Baryo Masinag na nasa map. Sige, Ma'am. Subukan ko po magtanong-tanong. Salamat po. Balitaan ko na lang kayo. Weird. Sabi dito sa Google Map, nandito na ako. Hindi kayo nagkamali nga to? Pero imposible naman. Ay, wala rin naman mapagtanungan dito. Ano ba yan? Mga buti pa, pumunta ako sa munisipyo. Tatanungin ko kung may Baryo Masinag ba talaga. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang kayong hikayatin na bukod sa Sitio Pangil, naway suportahan nyo rin ang iba pang kapatid na YouTube channel ng Sitio Pangil gaya ng Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Aswang Radio, at ang pinakabagong Miss Amy Aswang Love Stories. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Anong gagawin mo kung isang araw, bigla ka na lang papuntahin sa isang lugar na hindi pamilyar sa iyo pero hindi mo naman ito makita kahit na tama ang lokasyon? Sige nga, i-comment ninyo sa ibaba ang mga saloobin ninyo at gusto kong mabasa. Kung gusto mong malaman kung anong hiwaga ang meron sa baryong nawawala kapag sumikat ang araw, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Kyla Esteban. 25 anyos pa lang ako nang mangyari sa akin to. Tagasingil ako ng mga pautang ng isang lending company. Wala namang espesyal sa akin o sa trabaho ko. Isang araw may isang umutang na kailangang puntahan sa bahay niya dahil hindi siya nagbabayad. Ganon din kasi ang policy ng kumpanya. Kapag hindi na nagbabayad, pupuntahan na. Ang weird lang dahil kahit tama naman ang isinasaad ng Google Map, hindi ko makita ang eksaktong lokasyon ng baryo. Nangyari ang lahat ng ito noong 2023. Kyla, halika nga muna. May kailangan ka ng puntahang lender na hindi pa nagbabayad ng utang. Diyos ko, mag-aanim na buwan na yata siyang hindi nagpaparamdam. Na-text na po ba at natawagan? Oo, hindi naman nagre-reply. Alam mo na yung kasunod niyan. Sa ayaw mo natin at gusto, kailangan nating puntahan sa bahay. Hindi naman po natin padadalhan ng bulaklak ng patay o kaya kabaong. Grabe ka naman. Hindi naman tayo ganon. Baka naman tayo ang ireklamo. Naninigil lang naman tayo. Basta kailangan lang nating i-home visit na ito. Ano kayang nangyari sa lender na to? Pati yung guarantor niya hindi na makontak. Bakit, ma'am? Ngayon lang ba siya na-delay sa pagbabayad? Oo. Base kasi sa payment history niya, good payer naman siya. At minsan nga advance pa. Sige nga po, pupuntahan ko. Baka lang may nangyari. May address naman po ba siya? Meron naman. Kasama naman yan sa hinihingi natin sa loan application nila bago natin aproban. Pero sana lang tama yan at nandun talaga siya. Teka. Oh, eto yung address niya tsaka contact details. Eto kunin mo. Taga Baryo Masinag? Oh, bakit? Alam mo yung lugar? Hindi ko pa po napupuntahan tsaka hindi ko po alam to eh. Nagandahan lang po ako sa pangalan ng baryo. Parang ang liwa-liwanag doon. Ikaw nang bahala magpunta sa bahay ng lender. Rhea Martinez ang pangalan niya. Pasensya ka na ha. Nasa talyer daw ang mga service vehicle natin kaya baka mag-commute ka na lang. Pwede namang ipa-reimburse yung panggasolina mo sa motorsiklo mo. Sige ma'am, walang problema. Pupuntahan ko na po agad.
Kinabukasan, Sir Jupiter, bumiyahe na nga ako patungong Baryo Masinag. Hindi ko naman nakalaing medyo liblib na lugar pala ang baryong ito. Mabuti na lang at may sarili akong motorsiklo. Bumatay lang ako sa Google Map. Mga 3 oras akong bumiyahe mula sa opisina namin bago ako nakarating sa baryo batay sa address. Pero laking gulat ko, isang kagubatan lang ang tumambad sa akin. Hindi naman baryo to isang malaking kagubatan lang yung nakikita ko rito. Teka, sigurado akong tama naman ako. Bakit ganon? Baka naligaw lang ako. Teka nga, tawagan ko si Ma'am Tessie. Hello, Ma'am Tessie? Hello, Carla. Kumusta? Nakarating ka na ba sa bahay ni Rhea Martinez? Nakausap mo na ba siya? Ma, may problema. Nandito na ako. Batay rito sa Google Map. May nakalagay kasing Baryo Masinag at sabi nandito na raw ako. Pero pagdating ko rito, puro puno lang at halaman, parang isang malaking kagubatan. Baka naman nagkamali lang yung Google Map. O baka naman sira. Hindi ko nga alam, Ma'am eh. Teka, picturean ko yung nakikita ko ngayon. Carla, feeling ko nagkamali ka. Baka naligaw ka. Ma'am naman, marunong naman po akong gumamit ng Google Map. Matagal na po akong gumagamit nito. Subukan mong magtanong-tanong. Hindi naman perfect ang Google Map. Pero batay nga rito sa akin, may Baryo Masinag na nasa map. Sige, Ma'am. Subukan ko po magtanong-tanong. Salamat po. Balitaan ko na lang kayo. Weird. Sabi dito sa Google Map, nandito na ako. Hindi kayo nagkamali nga to? Pero imposible naman. Ay, wala rin namang mapagtanungan dito. Ano ba yan? Ang mabuti pa, pumunta ako sa munisipyo. Tatanungin ko kung may Baryo Masinag ba talaga. Sir Jupiter, nagpunta ako sa munisipyo para tanungin kung nag-i-exist ba talaga ang Baryo Masinag. Kinumpirma naman ng staff na napagtanungan ko na may ganoong baryo nga sa kanilang lugar at ipinakita pa sa akin ang itsura. Agad akong bumalik sa opisina at sinabi kay Ma'am Tessie ang mga napag-alaman ko. Ang weird lang, Ma'am. Kasi puro mga puno lang talaga yung nakita ko sa location. Paano nangyari yon? Baka nagkamali lang yung Google Map. Mabuti pa sasama ako sa inyo bukas. Puntahan natin ulit. Mabuti pa nga po. Para kayo po mismong makakita. Sige. Hindi kasi pwedeng masingil tong si Rhea Martinez na to eh. Medyo malaki pa yung balance niya. Nasa 30,000 pa. Anak ko, baka mamaya sa atin pa ikaltas yan. Kaya talagang dapat mapagbayad natin siya. Sige, Ma'am. Puntahan natin bukas. Tamang-tama. May lakad kami ng barkada ko, Ma'am. Kaya magdadala na ako ng mga gamit ko. Para diretso na ako sa venue namin. Ay ganon? Teka, paano naman ako? Hindi mo ba ako iahati dito? Ma'am, kasi kung pabalik pa ako rito sa office, magagol ako sa oras. Pero pwede naman po kitang ihatid sa sakayan ng bus. Sige, ganon na nga. Ay, teka, Ma'am. Ano yung pinapanood mo? Mahilig ka pala sa mga documentaries? Oo. Na-amaze lang ako rito sa pinapanood ko. May mga lugar at bansa pala sa mundo na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang tawag Polar Night. Sa mga lugar daw na malapit sa North Pole at South Pole, may panahong hindi sumisikat ang araw sa loob ng ilang linggo o buwan. Nagyayari daw kapag taglamig doon. Halimbawa sa Antarctica, maaaring walang araw ng 2 hanggang 6 na buwan. Tapos meron din, parang midnight sun. Kabaliktaran naman, may panahong 24 oras na maliwanag at hindi lumulubog ang araw. Nangyayari daw tuwing tag-init sa parehong mga rehiyon. Sa Northern Norway daw, minsan 1 linggo maaraw. Sa Alaska at Iceland din. Wala lang, nakakatuwa lang. Sabi pa rito sa pinapanood ko, walang lugar sa mundo na habang buhay na hindi sumisikat ang araw. Seasonal lang daw. Grabe, Ma'am. Para ka palang si Kuya Kim. Ang dami kong natutunan sa iyo, At dito sa Pilipinas, hindi mangyayari yan. Pagkainit-init dito. Kaya nga, Ma'am Teka, mauna na po ako. Kinabukasan, bumalik kami sa Baryo Masinag at si Ma'am Tessie pa mismo ang gumamit ng Google Map. Medyo hapon na kami umalis at nakarating sa location. Eksaktong 5:30 ng gabi kami nakarating. Papalubog na
ang araw. Nandito na tayo, ma'am. Oh, tingnan niyo po. Puro mga puno lang ang nandito eh. Oo nga no. Ay bakit ganon? Sabi dito sa Google Map na dito na tayo sa Barrio Masinag. Sira ba to o mali lang? Nagtanong na rin ako sa munisipyo pero tama naman daw ako, ma'am. Dito nga ang Barrio Masinag. Baka naman kailangan pang pumasok sa loob. Nasubukan mo na ba? Hindi po, ma'am, kasi natakot na ako. Parang ang sukol-sukol dito. Subukan natin pumasok sa loob. Kasama mo naman ako. Suyurin natin yung loob. Baka nasa loob ng kagubatan yung baryo. Okay, sige po, ma'am. Nakakatakot yung mga puno. Ang tataas, ang lalaki. Halos hindi na makapasok yung sikat ng araw. Sa bagay, magagabi na rin. Kaya nga, ma'am parang matatandang puno na rin. Wala man lang na isang kabahayan dito. Wala rin katao-tao. Hindi kayo nagkamali yung Google Map talaga? Siguro nga. Ay nako, Kyla, padilim na rin. Umalik na nga tayo dun sa dulo. Wala talaga. Parang walang katapusang puno naman yung nandito eh. Mag-aalas 6 na rin. Delikado kung nasa loob pa tayo ng gubat. Sige po. Ay nako, alas 6 na pala. Gabi na. May bus pa kaya pa uwi nito? Meron pa yan, ma'am. Iatid ko po kayo sa sakayan. Oh, sige, salamat. Nakalabas na po tayo ng kagubatan. Ay, salamat. Ang weird talaga. Nasaan nga kaya yung baryo? Natigilan sa pagsasalita si Ma'am Tessie. Para siyang natulala. Abala ako ng mga sandaling yon sa pag-ayos ng aking helmet. Napatingin ako kay Ma'am Tessie. Ma'am Tessie, bakit po? Kyla, tingnan mo. May mga bahay na. Ha? Oo nga, ma'am. Paano nangyari yon? Teka, di ba puro puno dyan kanina? Nakita niyo po, di ba? Nakita Oo. nating dalawa. Pareho nating nakita. Kanina puro puno dyan. Ngayon may mga bahay na. Imposible namang namalikmata lang tayong dalawa, ma'am. Mabuti pa pumasok tayo sa loob. Ma'am Tessie, puro bahay na nga. Nawala na yung mga puno kanina. Anong nangyayari? Nakakatakot naman. Hindi kaya, Hindi kaya ano, ma'am? hindi kaya may sa demonyong baryong to. Ha? Isinumpa. O namamaligno yata tayo. Sigurado ako sa nakita natin. Tsaka nakuhanan ko ng video habang sinusuyod natin yung kagubatan kanina. Wala naman tayong napansin mga bahay. Oo nga po, ma'am. Kinikilabutan na ako. Umuwi na tayo, ma'am. May mga bahay pero parang wala namang tao. Tapos yung iba nakabukas lang ang mga pinto. Parang ghost town ang lugar na ito, ma'am. Oh, Diyos ko. Oo nga. Bakit ganon? Nasaan yung mga tao? Nasaan yung mga nakatira sa bahay? Tsaka tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Umuwi na tayo, ma'am. Hindi ko gustong pakiramdam ko rito. Mabuti pa nga. Ma'am, ayun. May isang ale. Baka pwede tayong magtanong. Lapitan natin. Ma'am, magandang gabi po. Pwede po bang magtanong? Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok dito? May hinahanap lang po sana kaming babae. Rhea Martinez ang pangalan. Kilala niyo po ba? Bakit ang dami niyong naghahanap sa kanya? Sumama kayo sa akin sa bahay. Doon tayo mag-usap. Delikado rito sa labas. Bilisan niyo. Po? Bakit po? Ano po bang meron dito? Huwag ka na munang magtanong. Sumama kayo sa akin. Tara na. Bilisan niyo. Nataranta na rin kami, Sir Jupiter, dahil sa pagmamadali ng aling na pagtanungan namin. Kitang-kita kasi sa mukha niya ang kakaibang takot. Pinatuloy niya kami sa loob ng bahay niya. Nabungaran namin ang isang lalaki sa loob. Pasok kayo sa munting bahay ko. Pasensya na kayo. Upo kayo. Ano gusto niyong kainin o inumin? Anak ko, Ale, tubig na lang po. Natetensyon na po ako sa mga nangyayari at nakikita ko. Sige, sandali lang. Ikukuha ko kayo ng tubig. Saan po kayo galing? Buti nakapasok kayo rito sa Barrio Masinag. Anong ibig mong sabihin buti nakapasok kami rito sa loob? Wala namang gate sa labas. Tsaka wala namang humarang na gwardya. Hindi naman exclusive subdivision dito, kuya. Pasensya na. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang baryong to, hindi basta-basta napapasok. Dahil kapag tirik ang araw, kapag umaga, hindi ito nakikita. Ha? Diyos ko, may ganun ba?
Ano bang hiwagang bumabalot sa baryong to? Ang gulong-gulo na ako. Ang mabuti pa, si Aling Ceres na magpapaliwanag sa inyo. Siya nga pala, ako si Andre. Dayo rin dito. Uminom na muna kayo. Pasensya na kayo, hindi malamig ang tubig. Wala akong ref dito. Ako nga pala si Cedes. Kayo? Sino ba kayo at anong paka nyo rito? Ako po si Kyla. Siya naman po si Ma'am Tessie. Galing po kami sa bayan. Nagtatrabaho po kami sa isang lending company. May kailangan po kaming singilin kasi ang tagal na pong hindi nagbabayad eh. Kaya po kami nandito. Kailangan na po namin singilin ng personal kaya may home visitation po kami. Ganun po kasing patakaran sa lending company namin. Buti gabi kayo nagpunta. Kasi kung umaga at maaraw, hindi nyo makikita tong baryong to. Yun na nga po. Medyo hapon na po kami nakarating dito. Puro puno yung nakita namin. Parang kagubatan. Wala kaming nakita mga bahay o tao. Sinuyod pa namin, wala talaga. Bandang 6:00 ng gabi, nagulat kami na wala na yung mga puno. Puro kabahayan ang nakita namin. Anong iwaga ba itong nakikita at nararanasan namin? Sige, makinig kayo sa kwento ko. Huwag kayong matatawa o wag ninyo akong laitin na para bang nasisiraan ako ng ulo. Totoo lahat ng ito. Sige po, makikinig po kami. Sige, ganito kasi yon. Ang baryong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Mauricio. Isang haring aswang. Por Diyos por Santo. Ano? Aswang? Asus Mariosep. May aswang pa pala sa panahon ngayon? Tama kayo nang narinig. Bigla na lang siyang nagpunta rito kasama ang iba pang mga alagad niyang aswang. At pinagpapatay yung ibang mga kababaryo namin. Halos wala ng tao rito. Yung iba nagsilayas na at iniwan ang mga bahay nila. Yung iba baka namundok na, hindi ko alam. Kapag umaga, sumikat at tirik ng araw, hindi nakikita itong buong baryo. Sa gabi pagkagat ng dilim, lumilitaw ulit sa paningin ng lahat. Nababalot sa kapangyarihan ni Mauricio. Pero sa buong panahon, puro gabi lang dito sa loob ng baryo. Hindi pa ulit sumisikat ang araw sa loob nito. Pero alam naming umaga na o tirik ng araw sa labas ng Baryo Masina dahil sa mga orasan. Kaya pala puro mga puno lang nakita namin kanina. Pero pagsapit ng 6:00 ng gabi, lumitaw na yung mga bahay rito. Imposible pero posible pala itong mangyari. Akala ko nababasa ko lang sa mga likhang isip na babasahin. O kaya sa mga horror movies. Tama nga ako sa pakiramdam ko. Parang ghost town na ito. Diyos ko, bakit nandito pa kayo? Taga rito talaga ako. Ayokong iwan ng baryo. Lalo ng bahay na ito. Pamana pa sa akin ng mga magulang ko mula sa mga ninuno namin. Si Andre, hindi siya taga rito pero taga rito ang nobya niya. Hinahanap ko yung fiancé ko. Si Rhea. Taga rito siya. Kailangang mailigtas ko siya mula kay Mauricio. Rhea? Rhea baka mo? Yan din ang babaeng hinahanap namin eh. Rhea Martinez? Buong pangalan niya ng fiancé ko. May utang siya sa inyo? Oo, teka. Tingnan mo tong picture niya. Siya ba yan? Oo, siya nga. Hindi ko alam na umutang pala siya. Siguro para sa pampa-ospital ng papa niya. Teka, bakit siya kailangang iligtas kay Mauricio ba yun? Nakikita mo naman. Napakaganda ng fiancé ko. Gusto ni Mauricio na lahian siya. Lahian? Oo. Gusto ng haring aswang na maipanganak ang sugong aswang, yung anak niya, na siyang maghahari sa sanlibutan, hari ng kadiliman, magiging makapangyarihan sa lahat, na kayang lipulin tayong lahat, pati na sa buong mundo. Parang virus na kumitil ng marami noong pandemya. Diyos ko po. Parang gusto pa yatang gayahin si Jesucristo. Kaya kinuha niya si Rhea para anakan. Parang si Birheng Maria. Asus Mariosep. Gano'n na nga. At gagawin niya yon sa pagsapit ng hating gabi. Sa full moon, malapit na. Sa makalawa, aanakan ni Mauricio si Rhea. Kapag bilog na bilog ng buwan, antimanong manganganak si Rhea, isisilang niya ang sugong aswang na papatay sa ating mga tao. Sa dinami-rami ng mga babae. Bakit si Rhea ko pang napili niya? Dahil nagustuhan niya si Rhea sa taglay niyang ganda. At isa pa, sabi mo wala pang nangyayari sa inyo ng girlfriend mo. Naghahanap siya ng berheng babae. Kung alam ko lang na mangyayari tong kababalaghan na to,
na parang ang hirap paniwalaan pero totoo. E di sana matagal ko na siyang inayang magpakasal. Sana binuntis ko na siya para hindi na siya nakursunadahan ng haring aswang na si Mauricio. Hayop siya. Magbabayad siya. Halos wala ng mga tao rito sa baryo dahil nilapan na ng mga aswang na alagad ni Mauricio. Nag-iisip kami ng paraan ni Andre kung paano namin maililigtas si Rhea para hindi maisakatuparan ang malagim na balak ni Mauricio. Kung ganon, bakit hindi kayo humanap ng tulong sa ibang baryo? Kapag umaga pwede naman kayong umalis siguro dito. Ay nako, hindi nyo pa nga pala alam. Kapag nakapasok na kayo rito sa baryo, hindi na kayo makakalabas. Anong ibig mong sabihin hindi na kami makakalabas? Hindi pwede. Paano ang pamilya ko? Hindi ako pwedeng mawala. Ilang beses ko na rin tinangkang umalis sa baryong to. Simula na makapasok ako pero pabalik-balik lang ako. Ilang gabi na rin hindi sumisikat ang araw dito. Makapangyarihan si Mauricio. Kailangan muna natin siyang mapatay para mawala ang sumpa. Ay, Diyos ko. Ang gusto lang naman namin maningil ng utang. Hindi rin naman kami taga rito. Halika na, Kyla. Umalis na tayo rito. Huwag tayong maniwala sa kanila na hindi na tayo makakalabas rito. Tara na. May motorsiklo ka naman. Hanapin natin ang daang palabas. Teka, wag. Delikadong gumala. Baka makita ka ni Mauricio ng iba pang mga aswang at lapain kanila. Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang hindi na makabalik ng tuluyan sa inyo kapag kinain ka na nila? Ano gusto mong gawin namin? Lusubin namin yung mga aswang na yan? Hindi mamamatay rin kami. Ano bang laban namin sa mga aswang? May magagawa tayo. Magunos dili ka. Kumalma ka muna, Tessie. Tayong 4 na lang ang natitira dito. Kung hindi tayo kikilos, hindi tayo mabubuhay. Wala na tayong magagawa. Nagpunta kayo rito. Hindi naman namin kayo tinawag. Kayo ang kusang pumasok sa baryo. Ma'am Tessie, kumalma ka muna. Umupo ka muna ulit. Uminom ka ng tubig. Gusto nating pare-parehong makaalis sa sinumpang baryong ito. Hindi ko pa mapaniwalaan ang lahat eh. Hindi pa pumapasok sa kukote ko. Pero tama sila. Kung gusto nating makalabas at makaalis ng buhay rito, makiisa na lang tayo sa kanila. Diyos ko, hindi ko alam kung paano makipaglaban. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakikipaglaban sa kahit na sinong tao. Mahina ang loob ko. Hindi rin naman ako sanay sa mga pisikalan. Tapos sasabihin niyo sa akin makikipaglaban tayo sa mga aswang? Ano bang laban natin sa mga aswang na yan? Iyon nga ang pinag-uusapan at pinaghahanda namin ni Andre. Matagal na kami nag-e-ensayo at naghahanda. Hindi lang kami makalusob dahil kulang kami sa mga kasama. Kaya malaking bagay na dumating kayo rito. Gusto ko na rin maibalik sa dati ang baryo. Wala naman na kami magagawa pa. Kung talagang hindi na kami makakalabas dito, sige, makikiisa kami. Ano bang dapat gawin? Oo nga pala, nakalimutan ko ring sabihin sa inyo na isa akong albularya. Hindi ako kayang galawin na Mauricio dahil sa maanting-anting at kaalaman ko laban sa kanila. Suot ko ito palagi. Kaya hindi siya natatakam sa dugo at laman ko. Isa pa, may benditadong tubig mula sa simbahan nitong bahay ko, nagsisilbing kalasag. Hindi niya ako magagalaw rito, pati na ng mga alagad niyang aswang. Hayaan niyo, tuturuan ko kayo kung paano natin mapapatay si Mauricio. Tulungan niyo ako makuha si Rhea. Nagmamakaawa ko. At saka, pigilin natin yung binabalak ng aswang na yan. Kapag nangyari yung sinasabi niya, mamamatay rin mga mahal niyo sa buhay. Pati buong mundo. Madadamay kapag naisilang yung anak ng kadiliman. Sige, turuan niyo kami ng gagawin para makaalis na kami rito. Sir Jupiter, inilabas na nga ni Aling Cedes ang mga gamit niya at binigyan kami ni Ma'am Tessie. Tig-isang itak na gawa sa pilak dahil napapaso raw ang mga aswang sa bawat taga nito. Punyal na gawa rin sa pilak, isang bote ng benditadong tubig mula sa simbahan. Anting-anting na pangontra para hindi kainin ng mga aswang. Buntot pagi na panghampas sa mga aswang na masusugatan sila. Eto, dalhin ninyo ito kung sakaling lalabas kayo. Wag na wag kayong lalabas ng bahay na walang dala-dala niyan. Lalo na yung anting-anting. Ibulsan niyo palagi. Salamat, Aling Cedes. Ano po bang balak niyo sa paglusob sa Haring Aswang? Balak naming gawin sa kabilugan ng buwan.
Kaming dalawa lang ni Andre dahil wala nang ibang tao rito at kami na lang ang natitira. Dumating pa kayong dalawa. Kaya tayong apat na lang talaga ang magtutulungan. Ay, Diyos ko naman. Pwede bang kayo na lang? Hindi ko yata kakayanin. May edad na ako, Kyla. Alam mo yan. Hindi ko kaya yung mga ganyang maaksyong bakbakan. Ma'am Tessie, wala naman tayong choice eh. Kung hindi natin gagawin to, manganganib lang din naman ang buhay natin. At kapag hindi natin napigilan yung aswang na yun, baka lumala lang ang lahat. Kaya pigilan na lang natin siya. Mas mabuti na yung may gawin kaysa wala po, di ba? Tama si Kyla, Aling Tessie. Total nandito na rin lang tayo. Makipaglaban na tayo para sa mga buhay natin. Hindi ko maipapangako. Basta natatakot ako. Hindi ko kaya makipaglaban sa mga aswang. Pero, sige, handa naman akong makiisa. Huwag ka mag-alala, Ma'am Tessie. Hindi rin naman kami papayag na may masaktan sa atin. Matapos ng gabing yon, Sir Jupiter, nagpahinga na muna kami sa bahay ni Aling Cedes. May 2 kwarto sa bahay niya. Ang isang kwarto sa kanya, ang isa naman kaming 2 ni Ma'am Tessie. Si Andre sa sofa naman sa sala natutulog. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa paligid, Sir Jupiter. Naririnig ko ang mga kakaibang kaluskos, atungal at alulong ng mga kakaibang nilalang sa paligid ng bahay. Mga paggala-galang aswang. Takot na takot ako sa totoo lang. Hindi yata ako nakatulog magdamag. Pabaling-baling lang ako sa kama, halo-halo ang bumabalot sa akin. Pangamba, kaba, pagkalito, pananabik na makaalis na sa lugar na ito. 6:00 ng umaga, gising pa rin ako at pagsilip ko sa labas ng bintana, madilim pa rin. Hindi ka rin ba nakatulog, Kai? Opo, ma'am. Hindi lang dahil namamahay ako. Naririnig ko yung mga kaluskos at atungan sa labas ng bahay. Mukhang naaamoy tayo ng mga aswang. Diyos ko, Kyla. Ano kaya kung subukan nating umalis? Alapin natin ang daan paalis ng baryong to. Baka may paraan pa. Ma'am, sabi ni na Aling Cedes at Andre, sino man daw pumasok dito hindi na makakalabas. Hanggat hindi napapatay yung haring aswang na may gawa nito. Hindi ko kayang manatili rito, Kai. Gusto ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng asawa at mga anak ko. Mag-birthday na yung panganay ko sa makalawa. Sigurado nag-aalala na sila sa akin. Hindi sila sanay na matagal akong mawala. Yung bunso ko, iyakin pa naman yun kapag nawawali sa akin. Naiintindihan ko po, ma'am. Kaya lang sa ngayon, wala po tayong ibang magagawa kundi makipag-cooperate kina Aling Cedes at Andre. Mas alam po nila yung pasikot-sikot dito. Bago lang din po ito sa akin. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong klaseng kababalagan. Naku, subukan lang natin, Kai. Mas mabuti na yung sinubukan natin kaysa naman sa wala tayong ginawa. Sabi mo nga kanina, kung hindi tayo makakaalis dito, sige. Sundin natin yung sinasabi ni Aling Cedes na kailangan nating labanan yung haring aswang na si Mauricio na yan para makaalis tayo rito. At saka bumalik sa normal ang lahat. Ma'am Tess, hindi naman sa wala akong tiwala sa kakayahan nating dalawa. Pero hindi kasi natin alam kung anong meron sa labas. Buong baryo napapalibutan ng mga aswang. Hindi pa sapat yung mga nalalaman natin para labanan sila. Kyla, Tessie, gising na ba kayo? Tara na't mag-almusal na tayo, nakapagluto na ako. Sige po, Aling Cedes. Maraming salamat po. Lalabas na po kami. Sige. May mahalaga na rin tayong dapat pag-usapan. Ano kayang pag-uusapan natin? Kinakabahan ako. Hindi kaya kailangan na nating lumusob dun sa haring aswang? Hindi ko rin alam. Tara na. Halina kayo, kumain na tayo. Pasensya na kayo. Sinangag at scrambled egg lang ang maihahain ko sa inyo. Umupo na kayo at magsalo-salo na tayo. Magpakabusog kayo at magpalakas. Tungkol po pala saan yung pag-uusapan natin? Mamaya na lang siguro. Tapusin niyo na muna yung pagkain. Ngayon na, please, Ate Cedes. Hindi na ako makapaghintay eh. Sige na, ayos lang naman. Opo, Aling Cedes. Habang mas tumatagal po kasi mas kinakabahan lang kami. Sige, ganito kasi yun. Wala na tayong supply ng pagkain. Kahit na may pera ako dito, wala rin namang magagawa dahil wala rin namang mga nagbibenta sa akin. Pero may magagawa tayo. Kailangan nating lumabas ng bahay at kumuha ng supplies.
Kailangan nating pasukin ang mga bahay-bahay para manguha ng mga pagkaing meron doon. Ano po? Ibig sabihin, kailangan nating maglibot sa labas para kumuha ng makakain? Kailangan ba talagang gawin yun? Oo, kasi kung hindi man tayo makain at mapatay ng mga aswang. Baka mamatay naman tayo ng dilat sa gutom. Tama si Aling Sadis. Kaya kailangan nating manguha ng mga pagkain. Tsaka kailangan din nating kumuha ng tangke ng gas para makapagluto tayo. Parang mauubusan na kasi. Hindi na talaga magtatagal ang mga gamit dito. Kaya ihandaan niyo ang mga sarili niyo. Nakakatakot man pero kailangan nating lumabas. Wala tayong mapagpipilian kung gusto pa nating makaraos. Pero ikaw, Tessie, siguro kung natatakot ka, maiwan ka na lang dito sa bahay. Kaming tatlo na lang ang lalabas. Hindi, sasama ako. Ayoko maiwan dito mag-isa. Sigurado ka? Baka mamaya atakihin ka sa puso. Hindi birong makakaharap natin sa labas. Nagkalat ang mga aswang. Walang manggagamot dito. Walang gagamot sa'yo dahil nakita mo naman. Walang ospital dito, tsaka walang doktor. Oo, sigurado ako. O siya, sige. Tapusin na lang natin itong almusal. Tapos ay lalabas na tayo para maghanap ng makakain. Basta tatandaan ninyo, gamitin ninyo yung mga ibinigay ko sa inyo. Kailangan makabalik kayo rito ng ligtas at kompleto. Sir Jupiter, pagkatapos nga namin kumain ng almusal, agad na kaming naghanda para lumabas. Sa totoo lang, nanginginig ako sa takot pero hindi lang ako nagpapahalata. Nakikita ko naman kina Aling Sedes at Andre na kahit mukha silang mga takot, malakas na ang loob nila. Marahil ay dahil sanay na sila. Dahan-dahan lang sa paglalakad para hindi tayo mapansin ng mga aswang na gumagala. Ayun, doon tayo sa isang tindahang bukas. Kunin natin yung mga dapat kunin. Mukhang wala ng tao doon. Huwag kayong maingay, Kayla, Tessie. Basta tahimik lang na lumakad at huwag gagawa ng anumang ingay. Sige, lakad lang. Bilis, malapit na tayo. Ma'am Tessie, humawak kayo sa kamay ko. Oo, Kayla. Huwag mo kong bibitawan. Ayan, nandito na tayo sa tindahan. Teka lang muna, dito lang muna kayo. Sisilipin ko lang muna yung loob. Baka kasi mamaya may tao o baka may aswang. Kaya dito na lang kayo. Mabuti pa nga. Bilisan mo, Andre. Kailangan makapaghakot tayo agad para makabalik na sa bahay. Sige po, papasok na ako. Andre, bilisan mo ha. Maiihi na yata ako sa kaba. Relax lang, ma'am. Hindi tayo masasaktan ng mga aswang. Basta may panangga tayo. Andre, ano na? Ligtas ba sa loob? Walang tao sa loob. Wala ring aswang. Pasok na kayo. Sige. Kunin na natin lahat ng makukuha nating pagkain. Wala na yung mga nakatira dito. Yung tangke ng gas nila, Andre, kunin mo na. Ang bigat. Buti may laman pa tong LPG. May gusto pa ba kayong kunin? Hindi ba pag nanakaw itong ginagawa natin? Tessie, may nakikita ka bang tao? Wala na, hindi ba? Malamang nakain na sila ni Mauricio o ng iba pang mga alagad niyang aswang. Sayang naman ang mga ito, walang makikinabang. Kaya wag ka nang magilty dyan. Teka nga, tingnan niyo rito kung may mga gamot, kunin niyo na. Ako na pong kukuha. Heto, may first aid kit dito. Kukunin ko na ito. May mga paninda rin bulak at alkohol. O sige. Ano, tara na. Bilisan natin ang kilos. Bumalik na tayo sa bahay. Ako na po muna ang mauna. Diyos ko, ano ba itong napasok natin, Kayla? Sana matapos na to. Mga aswang! Diyos ko po, Kayla! Sandali. Teka lang. Ilalapag ko tong LPG. Haharapin ko sila. Mga hayop kayo. Kayla, tumakbo na kayo ni Tessie pabalik ng bahay. Bilisan nyo! Haharapin namin ang mga aswang na ito. Buti dala ko ang buntot pagi. Teka, hetong sa inyo! Takbo, Ma'am Tessie! Takbo! Kayla, huwag mo ko iwanan! Diyos ko! Bilis, Ma'am Tessie! Huwag ka nang lumingon. Diretso lang. Hinahabol na tayo. Kayla, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makabalik sa pamilya ko. Aray ko! Kayla, tulong! Tulungan mo ako! Natapilok ako! Ma'am Tessie! Lumayo kayo sa kanya! Mga limaw! Ma'am Tessie! Tumayo agad kayo! Tara na! Kayla, aray! Ang sakit ng paa ko at nabalian yata ako. Aalalayan po kita. Ako nang bahala sa mga aswang na to. Kayla, Aling Tessie!
Andre! Tulungan mo sila! Kayla, umuwi na kayo na Aling Tessie. Dalihan nyo! Ako nang bahala sa mga aswang na to! Ma'am Tessie, tara na po. Kumapit po kayo mabuti sa akin. Lalakad na tayo. Kayla, bilisan natin. Ayoko pang mamatay. Marami pang naghihintay sa akin. Hinihintay ako ng pamilya ko umuwi. Mabilis kaming nakauwi sa bahay ni Aling Cedes, Sir Jupiter. At pinuksa naman ni Andre at Aling Cedes ang mga lumusob sa aming aswang. Nagtagumpay naman sila at duguan silang umuwi. Hindi naman maawat si Ma'am Tessie sa pag-iyak. Mabuti na lang talaga at hindi tayo nadali kanina. Akala ko katapusan na natin. Ma'am Tessie, maghunos dili po kayo. Okay na po, ligtas na tayo. Huwag na po kayo mag-hysteria. Hindi pa po natin alam ang sitwasyon sa labas. At saka natapilok po kayo. Kailangan niyo magpagaling. Kumusta kayo? Si Aling Tessie. Natapilok siya at namamagang ka ng paa niya. Mabuti na lang at hindi kayo nasugatan ng mga lumusob na aswang. Teka, Tessie, kukuha ako ng mga dahon ng bayabas sa likod ng bahay ko. Langgasin natin. Ma'am Tessie, huwag po muna kayo masyadong gumalaw. Kumalma po kayo. Uminom muna kayo ng tubig. Hindi ako makakalma, Kayla. Hanggat nandito tayo sa lugar na to, kailangan makaalis na tayo sa baryong to. Kung hindi man ako mapapatay ng mga aswang na yan, ay baka mamatay ako sa sakit sa puso. Para makalis na tayo pare-pareho sa lugar na to, kailangan na mapatay natin si Mauricio. Sa kanya galing ang kapangyarihang lumulukob sa baryong to. Paano ba? Tara na, bukas din. Hindi ganun kadali. Nakita mo ba yung mga aswang kanina? Konti pa lang yung kumpara sa mga makakalaban nating alagad ni Mauricio. Kaya kailangan nating paghandaang mabuti. Pasensya na kayo. Kung lulusob kayo sa mga aswang na yan, hindi ako makakatulong sa inyo. Hindi ko kaya makipaglaban sa kanila. Nakita nyo naman yung nangyari sa akin. Baka makasama lang ako sa grupo kung sasama pa ako. Magiging alalahanin lang ako at pabigat sa inyo. Kayo pong bahala, Ma'am Tessie. Pero wag na po muna kayo mag-isip. Basta ang mahalaga, gumaling na munang paa nyo. Yun nga ang unang engkwentro namin sa mga aswang, Sir Jupiter. Hindi ko rin alam kung paano ko nabuhat at naalalayan si Ma'am Tessie. Hindi ko rin alam kung paano ko napuksa yung mga aswang na dumaluhong sa amin. Pero naisip ko, kaya ko pala. Kaya naman, minabuti namin ni Aling Cedes at Andre na pagbutihin pa ang pag-iensayo para nang sa ganun, kapag lumusob na kami kay Mauricio, kakayanin namin. Makalipas ang 3 araw magmula nang makaengkwentro namin ang mga aswang, may napansin akong kakaiba kay Ma'am Tessie. Tahimik siya at laging tulala. Hanggang sa isang gabi, nagising na lang ako sa mga kaluskos. Ma'am Tessie, Ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi ko na kaya, Kayla. Gagawa na ako ng paraan. Ayoko na rito. Kung gusto mong manatili rito para labanan yung Mauricio na yan, ay bahala ka. Basta ako aalis ako at ahanap ako ng paraan para makaalis rito. Pero Ma'am Tessie, delikado sa labas. Hindi pa talaga magaling ang paa nyo, Ma'am. Pasensya ka na, Kayla. Huwag ka mag-alala. Babalikan kita kapag nahanap ko ng daan palabas ng baryong to. Ma'am Tessie! Ma'am! Huwag kayong umalis! Ma'am! Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Teka, hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Kailangang sundan ko siya. Sir Jupiter, kahit takot na takot ako, wala akong nagawa kundi lumabas ng bahay ni Aling Cedes para sundan at hanapin si Ma'am Tessie. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung wala akong gagawin. Ma'am Tessie! Ma'am, nasa na po kayo? Ma'am! Ma'am, bumalik na po tayo sa bahay ni Aling Cedes. Parang awa mo na oh. Sabay pa tayong uuwi sa mga bahay natin. Aswang! Ma'am Tessie! Ma'am Tessie, nasa na po kayo? Diyos ko! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Sir Jupiter, nagulat ako na 7 aswang na ang nasa harapan ko. Hindi ko pa rin nakita si Ma'am Tessie. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Pero otomatiko kinuha ko ang buntot pagi sa bulsa ko, pati na ang punyal na gawa sa pilak at nakipaglaban sa mga aswang. Pero mabuti na lang at dumating si Andre na tila narinig yata ang nangyayaring kaguluhan sa labas. Sige mga aswang! Hindi ako natatakot sa inyo! Magsilapit kayo sa akin! Lapit!
Kayla! Sa likod mo! Andre! Anong ginagawa mo rito? Si Ma'am Tessie! Mamaya na ang usapan. Sa ngayon, hanapin na natin si Aling Tessie. Huwag ka nang lumingon, takbo! Salamat, Andre. Kailangan nating hanapin si Ma'am Tessie. Umalis siya para tumakas. Gusto na raw niyang makalabas dito sa baryo. Oo, nakita ko yung pagtakas niya. Gising pa kasi ako kanina eh. Kailangan nating maunahan ng mga aswang na to. Sana lang hindi siya makita ni Mauricio. Andre! Sa gilid mo may aswang! Alisto ka, Kayla! Sa likod mo! Ah! Patay kayong lahat! Ah! Mga walang iyo kayo! Ayos ka lang? Oo, ikaw ba? Oo. Ayos lang ako. Ang galing mo sa pakikipaglaban ah. Wala eh. Tayo ang papatay o tayo ang mamamatay. Tsaka mga aswang naman to eh. Hindi naman sila tao. Huh, Tara na, Kayla. Magpatuloy na tayo sa paghahanap kay Ma'am Tessie. mabuti pa nga. Tara na. Nagpatuloy kami sa paghahanap kay Ma'am Tessie at nagpatuloy rin kami sa pagsagupa sa mga aswang. Pero hindi kami nagtagumpay na mahanap at maibalik siya. Hanggang sa umuwi na lang kami ni Andre, Sir Jupiter. Nasaan si Tessie? Bakit wala siya? Wala po. Hindi po namin nakita. Bumalik lang po kami para kumain eh. Tapos lalabas po ulit kami para hanapin siya. Ano? Hindi pwedeng wala siya. Hindi pwede. Hanapin niyo siya. Bakit naman kasi aalis-alis pa? Kailangan kompleto tayong haharap sa Haring Aswang. Aling Sedis, wag naman po kayo magalit sa amin. Pasensya na po. Ginawa po namin ni Andre ang lahat para mahanap siya. Sana lang po. Sana lang hindi pa uli ang lahat. Oh, pasensya na kayo. Syempre hindi nyo maiiwasan sa akin na hindi ako mag-alala. Bisita ko kayo. Pananagutan ko kayo. Gusto ko kompleto tayong lalabas ng buhay sa baryong ito. Pasensya ka na sa akin, Kayla. Saan kayo nagsuot si Aling Tessie? Sana lang ligtas siya. At sana buhay pa siya. Ang dami pa namang aswang sa labas, parang hindi na uubos. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Andre. Buhay yon. Magkasama kaming babalik sa mga bahay namin. Pero posible kaya nakaalis na siya rito? Nahanap kaya niya yung portal palabas? Magyayari lang yan kapag napatay na si Mauricio. Malapit ang paglitaw ng full moon. Kailangan na nating maghanda bago pa niya lahian si Rhea. Kailangan nating mapigilan ang pagsilang ng demonyo. Marunong na si Kayla sa pagkikipaglaban. Sa palagay ko, kaya na nating tatlong lumusob kay Mauricio kung sakali. Kaya nating lumusob kahit tatlo lang tayo. Kung sakaling mahanap natin si Aling Tessie, pwede kayang iwanan na lang natin siya rito sa bahay niyo. At huwag na nating piliting isama pa siya sa pagkikipaglaban. Hindi niya talaga kaya dahil sa edad niya. Hindi, Andre. Kailangan kasama ko kayong tatlo. Ang ibig kong sabihin, kailangan apat tayong kaharap doon para mas malakas ang puwersa. Natatakot po ako. Pero kung kinakailangan gawin, wala akong magagawa. Tama yan. Para matapos na rin ang lahat ng ito. Gusto ko na rin makasama si Rhea. At para akong bababaliw. Isipin ko pa lang na nasa piling siya ng aswang. Huwag kang mag-alala, Andre. Magiging maayos din ang lahat. Salamat, Kayla. Bueno, tara na't magpatuloy na tayo sa paghahanap kay Aling Tessie. Aling Sedis, mauna na po kami. Sige, mag-ingat kayong dalawa. Sana mahanap niyo si Tessie. At muli na nga kaming umalis ni Andre para hanapin si Ma'am Tessie, Sir Jupiter. Sinabi ko sa kanya hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap si Ma'am Tessie. Sabay kaming pumasok dito, sabay rin kaming lalabas. Saka hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya niya ang mga nangyari dito sa loob ng baryo na kahit ako hindi ko pa rin mapaniwalaan. Sinuyod na namin ang buong baryo, pumasok sa mga tiwangwang na bahay, nagpunta sa mga masusukal na lugar at kagubatan, pero hindi pa rin namin mahanap si Ma'am Tessie. At sa bawat lugar na puntahan namin, lagi kaming may nakakasalubong na aswang. Magpahinga na muna tayo rito sa abandonadong kapilya. Parang bibigay na ako, Kayla. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Sige. Saglit lang. Palagay ko naman, hindi na sila makakalapit pa dito. Diyos ko, Andre.
Isa hinagap, hindi ko naisip na magiging aswang slayer ako. Alam mo ba, hindi nga ako nanonood ng horror movie. Hindi dahil sa takot ako. Hindi lang talaga ako mahilig sa mga katatakutan. Kaya iniisip ko parang imposible naman. Pero heto ako ngayon nakikipaglaban sa mga aswang. Pareho lang naman tayo. Bago lang din lahat sa akin. Buti na lang, kahit pa paano. May alam ako sa pagkikipaglaban. Sumasali kasi ako sa mga boxing. Kaya pala magaling at malakas kang sumuntok. Maganda rin ang kahan ng katawan mo, pang-atleta. Ilang taon na nga pala kayong magkarelasyon ni Rhea? 5 taon na kami. Dapat ikakasal na sana kami. Pero nangyari ang lahat ng to. Kaya hindi ako papahig na agawin siya sa akin ng ibang lalaki. Lalo na't aswang pa. Pero alam mo, nagulat ako na may utang pala siya sa inyo. Hindi niya nasabi sa akin eh. Ikaw ba? May boyfriend ka bang naghihintay sa'yo? Wala akong karelasyon. 5 taon na rin. Tsaka ang naghihintay sa akin, pamilya ko. Mga magulang at kapatid ko. Ako kasing breadwinner. Kailangan ako ng mga kapatid ko. Pinapangako ko sa'yo, Kayla. Buhay tayong lalabas sa baryong to. May liligtas natin si Rhea at mapapatay natin si Mauricio. Makakabalik kayo ni Aling Tessie sa mga pamilya nyo. Salamat, Andre. Malaking bagay na nakilala ko kayo ni Aling Cedes. Shh! Oh. May kumakalos ko sa labas. Ang daming aswang, Andre. Diyos ko. Nasa labas silang lahat ng kapilya. Hindi natin sila kakayanin. Anong gagawin natin? Dito muna tayo. Hindi tayo pwedeng lumabas. At masyado silang marami. Andre, ang dami na nila. Nasa lagpas 100 na yata at dumarami pa. Hindi ligtas na manatili tayo rito. Teka, tingnan nga natin sa likuran ng kapilya. Baka may daanan o lagusan. Napapalibutan na nila tayo, Andre. Hindi tayo makakatakas. Dumarami na sila. Tansya ko nasa lagpas 200 aswang na yan. At nadadagdagan pa. Kinakalampag nila mga salaming bintana. Makakapasok sila rito. Anong gagawin natin, Andre? Katapusan na ba natin? Hindi. Kailan ka ba? Sandali, may plano ako. Ang mabuti pa, buksan na natin yung pinto ng kapilya at papasukin sila rito sa loob. Magtago tayo sa likod. Kapag nakapasok na sila, saka tayo kumaripas ng takbo. Ano? Paano kung pumalpak? Natatakot ako. Pagpapakamatayan, Andre. Sagot yan. Para natin silang pinapasok para magpalapa tayo. Dito na lang tayo sa loob. Hindi tayo pwedeng manatili rito, Kayla. Kapag nagsama-sama sila, malalakas sila at pwede nilang masira ang kapilya. Makukorner tayo kapag hindi tayo agad nakalabas dito. Ano na nga gagawin natin? Magtiwala ka sa akin. Kung mapapansin mo itong mga aswang na to, lagi lang silang nakatingin sa unahan. Ibig sabihin, puro lang sila pasugod. Kapag binuksan natin ang pinto ng kapilya, papasok sila ng pasugod. Sasamantalahin natin yun. Papapasukin natin sila at mabilis nating isasara yung pinto ng kapilya para makulong silang lahat dito. Nakita ko kanina, nakasabit lang yung kadena ng pinto sa labas. Magtiwala ka lang sa akin. Buong tiwala ko, Andre. Sige, tara. Tapusin na natin to. Kayla, dito tayo sa likod ng pinto. Makinig ka mabuti. Yung sinabi ko sa'yo kanina, okay? Alisto ka. Pagbilang kong 5, bubuksan natin ang pinto. Tapos dapa. Kapag nasa loob na sila, saka tayo lalabas. Padapa tayong lalabas, gagapang tayo. Isasara natin ang pinto. Saka tayo tatakbo ng mabilis, maliwanag. Oo, Andre. Naiintindihan ko. Handa na ako. Sige, Kayla. 1, 2, 3, 4, 5. Pagbukas namin ng pinto ng kapilya, Sir Jupiter, nagsipasukan ng mga aswang sa loob para tugisin kami ni Andre. Agad kaming lumabas ng pagapang at nang matiyak naming nakapasok na ang mga aswang sa loob at wala nang natitira sa labas, nagmamadali kami ni Andre na isinara ito. Kayla, bilis! Isara mo na dali! Ito na, Andre! Lagyan mo na ng kadena, dali! Hindi Teka. natin kakayanin kapag lumalpas na sila! Eto na! Tapos na. Tara na, Kayla, takbo na. Huwag ka nang lumingon. Basta kumaripas ka lang ng takbo. Oo, Andre! Huwag mo akong iwan! Huwag mo akong iwan! Parang awa mo na! Humawa ka lang sa kamay ko, Kayla. Humawa ka. Hindi kita bibitawan. Hinawakan ni Andre ang kamay ko, Sir Jupiter, para hindi ako mahiwalay sa pagtakbo namin.
Nang mga sandaling yun ay pilit nang kumakawala ang mga aswang mula sa loob ng kapilya. Kailangan naming makalayo agad bago pa nila tuluyang mawasak ang pinto ng kapilya at mahabol kami. Napadpad kami ni Andre hanggang sa kakahuyan sa bandang dulo ng baryo. Hindi ko alam, halo-halo ang nararamdaman ko, Sir Jupiter, ng mga sandaling yon. Takot na takot ako. Pero aaminin ko, habang hawak ni Andre ang kamay ko, pakiramdam ko panatag ako at wala akong dapat ikapangamba kahit napapalibutan kami ng mga aswang. Teka muna. Nasa kakahuyan na tayo. Magpahinga muna tayo saglit. Hindi ko na kaya. Parang sasabog ng puso ko. Bakit kaya ganito? Naiwan natin sa kapilya yung mga bote ng tubig natin, Andre. Kailangan makabalik na tayo sa bahay ni Aling Cedes bago pa tayo mahabol dito ng mga aswang. Grabe. Para tayong nasa pelikula. Hindi ko akalaing magagawa natin. Mas matindi pa kamo. Dahil tunay na buhay ito. Teka, grabing pawis mo. Punasan natin, may bimpo ako. Sige, salamat. Pinunasan ko ang mukha ni Andre gamit ang bimpo ko, Sir Jupiter, dahil talaga namang tagaktak siya ng pawis. Habang pinupunasan ko siya, hindi ko naiwasang mapatitig sa mga mata niya. Nagkatitigan kami, Sir Jupiter. Unang beses kong napansing guwapo pala si Andre. Pero ako rin ang unang nagbawi ng tingin dahil parang napaso ako, parang may kuryenteng gumapang sa akin. Salamat dito sa bimpo, Kayla. Ako na lang magpupunas. Huwag ka na mag-alala. Lalabang ko na lang. Sige, pasensya ka na. Ang dami mo kasing pawis eh. Ganito. Tara na. Baka asawangin pa tayo rito. Tara na. Teka, hindi ba muna natin hahanapin si Aling Tessie? Sabi mo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nahanap. Hahanapin, pero siyempre wala tayong tubig. Tsaka nagugutom na rin ako. Nanlilimay na rin tayo pareho. Isa pa, kailangan pa natin ng mga armas. Tara na. Sige, mabuti pa nga. Oh. Teka, may kumakaluskos. Ha? Shh, magtago tayo rito sa halamanan. Halika muna rito. Diyos ko, nasundan kaya tayo ng mga aswang? Alisto ka, Kayla. Sino kaya to? Ma'am Tessie? Ma'am Tessie? Oh, Diyos ko! Diyos ko! Kayla, anong ginagawa niyo rito? Ma'am Tessie, inahanap ka namin. Buti naman at maayos ka. Napano ka? Nasaktan ka ba ng mga aswang? Okay ka lang ba? Pasensya na kayo sa nagawa ko. Pati kayo nadala ko sa bingit ng panganib. Nadala lang ako ng emosyon. Wala na ako sa wisyo, kaya ginusto kong hanapin ang daan palabas. Pero tama kayo. Paikot-ikot lang ako sa baryong to. Hinabol na ako ng mga aswang. Buti na lang dala-dala ko ang buntot pagi. Tsaka may anting-anting ako na bigay ni Cedes. Wala talagang daan palabas. Umuwi na tayo kina Cedes. Tara na sa bahay ni Aling Cedes. Doon na tayo mag-usap-usap. Dahil mapanganib dahil nasa labas pa tayo ngayon. Bago pa tayo maabutan ng mga aswang dito. Agad na kaming umuwi sa bahay ni Aling Cedes, Sir Jupiter, habang wala pa ang mga aswang. Pagdating sa bahay, naabutan namin si Aling Cedes na tila nagsasagawa ng ritual. Nakaluhod siya at nakapalibot sa kanya ang mga nakasinding itim na kandila. Nakapikit siya at umuusal ng tila mga dasal. Anong ginagawa ni Aling Cedes? Marunong siya ng kapangyarihang itim? Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Pero alam ko at nasabi niya sa atin na isa siyang albularyo. Andre, Kayla, nandiyan na pala kayo. Nakita niyo na pala si Tessie. Mabuti naman kung ganon. Nakita po namin siya sa kakahuyan. Katakot-takot na sagupa ng mga aswang yung pinagdaanan namin ni Kayla. Mabuti naman kung ganon at ligtas kayo. Ikaw naman kasi, Tessie. Sinabi nang huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Paano kung napahamak sina Andre at Kayla? Hindi ka na makakalabas dito habang buhay. Hindi ka na makakabalik sa pamilya mo. Huwag namang matigas ang ulo. Sorry, Cedes. Nadala lang ako ng emosyon ko. Pangako, hindi na mauulit. Makikiisa na ako sa grupo. Huwag mong sayangin ang lahat, Tessie. Huwag mong sayangin. Maiba ho ako, Aling Cedes. Ano po yung ginagawa niyo? Naabala ba namin kayo sa ritual? Para saan po yan? Ito ba? Konting ritual lang ito para maproteksyonan ng buong bahay.
Umusal ako ng dasal para hindi na tayo ulit malapitan ng mga aswang. Pantaboy ng mga aswang, ganun. At teka, maiba ko. Handa na ba kayong lusubin si Mauricio? Bukas na yon, batay sa kalendaryo. Bukas na ang full moon. Handa na kami, Aling Cedes. Bahala na. Basta kailangan natin mapigilan si Mauricio sa mga balak niya. Lalo na ang paglahi niya kay Rhea. Sige, mabuti naman. Kumain na kayo't magpahinga. May gyera tayong pupuntahan bukas. Kumain na nga kami at nagpahinga, Sir Jupiter. Bago tuluyang matulog, nagplano muna kaming 4 sa gagawin naming paglusob. Muli kaming binigyan ni Aling Cedes ng mga kakailanganin namin para daw masupil si Mauricio. Narito ang mga punyal na gawa sa pilak. Kahit na sino sa inyo, pwedeng puksain si Mauricio. Itarak ang punyal sa bandang puso niya. Mamamatay ang haring aswang. Sa akin mo na lang ibigay ang tabak na pilak, Aling Cedes. Gusto ko, ako mismo ang pupugot sa ulo niya. Sige, maganda kayo dahil tsak na bago natin siya makasagupa. Haharapin muna natin ang mga alagad niya. O nga pala, mag-ingat pala kayong hindi makagat ng mga aswang. Bakit po? Kapag nakagat kayo, magiging aswang na rin kayo. Matindi ang virus ng pagkaaswang. Ingatan nyo ang mga sarili nyo. Natatakot ako, Kayla. Wala naman yata akong magiging ambag dyan. Pwede bang maiwan na lang ako rito sa bahay? Ayan ka na naman. Nakakairita talaga tong babaeng to. Hindi pwede. Ano ka ba naman, Tessie? Puro na lang aberya ang dulot mo. Sana pala nilapa ka na lang ng aswang. Wala namang kaming pakinabang sa'yo. Abay, grabe ka naman magsalita sa akin, Aling Cedes. Ang sakit mo namang magsalita. Oo, ikaw ang tumutulong sa amin. Pero wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Para mo na rin sinabing mamatay na ako. Kasi nung isang araw ka pa nakakasira ka ng diskarte. Nandito na tayo. Sisirain mo pa ba lahat? Ma'am Tessie, Aling Cedes, tama na po. Huwag na po kayo magtalo. Tayo-tayo na lang po magkakampi dito. Kailangan po natin ngayon pagkakaisa. Hindi po samaan ng loob. Tama po si Kayla. Tapusin natin to ng sama-sama at nagkakaisa. Huwag na po kayo mag-away. Dapat united tayo. Hindi watak-watak. Pagsabihan niyo yung si Tessie. Siyang panira sa mga plano natin. Sige na, magpahinga na tayo at mahaba pang laban natin bukas. Pagpasensya niyo na sa Aling Cedes. Baka pagod na rin siya at pressure sa mga nangyayari. Pasalamat siya at nandito ako sa pamamahay niya. Ay nako, huwag na ngang patulan at baka kulamin pa ako. Mainit ang dugo sa akin yan. Palibasa mukhang hindi na nireregla. Ma'am Tessie, baka marinig kayo ng Aling Cedes, kayo talaga. Totoo naman eh. Nakita niyo ba yung hitsura niya kanina? Para siyang matandang mangkukulam. Nung nagre-ritual siya na napapalibutan ng mga itim na kandila. Hindi ba ganun yung mga mangkukulam at mambabarang? Tara na nga po, ma'am. Pasok na tayo sa kwarto. Andre, pasok na kami sa kwarto. Salamat pala sa lahat. Salamat din sa bimpo mo kanina. Huwag kang mag-alala. Lalabang ko yan para maisauli sa'yo. Ano ka ba? Okay lang yun. Huwag mo munang isipin yan. Kahit sa'yo na muna. Sige. Good night, Kayla. Good night, Aling Tessie. Good night, Andre. Ay, pinainit ang selis niya ng ulo ko ah. Pasalamat talaga siya nandito tayo sa pamamahay niya. Kung sa ibang pagkakataon lang at pagsasalitaan niya ako ng ganyan, umanda siya sa akin. Ma'am Tessie, ikaw talaga. Hayaan mo na. Matatapos na rin naman to. Bukas papatayin na natin yung haring aswang na si Mauricio. Matatapos na ang misteryo ng baryong ito. At makakabalik na tayo sa mga buhay natin. Teka nga muna, Kayla, maiba ko. Ikaw anong meron sa inyo ni Andre? Nakakahalata na ako Iba ang tingin mo sa kanya at may pabimpo ka pa. Si Ma'am Tessie talaga. Huwag ka nga pong maingay. Kanina kasi kumaripas kami ng takbo papunta ng Kakahuyan. Kung saan ka namin nakita. Galing kami sa kapilya at kinulong namin dun yung mga aswang. Binigyan ko lang siya ng pamunas ng pawis niya. Nagpasalamat lang siya, yun lang yun. Ay, talaga ba? Ay, grabe. Ma-action naman pala. Parang nasa pelikula. O sige sabi mo yan. Sinasabi ko sa'yo, Kayla, may jowa yang si Andre. Yung ililigtas nga natin. Huwag kang umasa Matulog na nga po tayo, Ma'am Tessie. Ang dami niyong sinasabi. Biro lang. Pero totoo na rin. At teka muna, Kayla, seryoso ito. Kung ano man ang mangyari bukas, kung halimbawang hindi tayo sumakses,
O kunwari may mangyari sa aking masama. Sa iyo ko na iahabili ng pamilya ko, ay sabihin mo, mahal na mahal ko sila. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Pare-pareho tayo makakaalis dito. Seryoso, Makay. Ikaw nang bahala sa pamilya ko. Ikaw nang bahalang magsabi sa kanila kung anong nangyari sa akin. Kunin mo yung cellphone ko. Nag-record ako ng video message. Sinabi ko kung anong nangyari sa atin. Kahit hindi ka panipaniwala. Ibigay mo sa kanila yung cellphone ko para mapanood nila. Kung sakali lang namang hindi ako makabalik. Sige po, Ma'am Tessie. Gagawin ko po. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung nakatulog ba ako ng gabing yun. Hindi ko na matandaan. Basta ang goal ko lang noon, magawa namin ang dapat gawin at makabalik kami sa aming pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay namin. Habang patungo kami sa burol kung saan isasagawa ni Mauricio ang pagpupunla kay Rhea, katakot-takot na bakbakan ang naranasan namin sa mga aswang. Mamatay kayong lahat! Mapunta kayo sa impyerno! Sige, lapit pa! Lapit pa! Akala nyo natatakot kami sa inyo? Sige! Tessie, iampas mo ng maigang buntot pagi. Huwag kang lalamya-lamya. Tumulong ka kaya? Puro ka lang mado eh. Hindi mo ba nakikita nakikipaglaban din ako? Kanina ko pa napapansin. Puro ka lang ambak. Tama na po ang away! Hindi kayo o tayo ang magkaaway. Mga sumama kalaban natin, tara na po! Takbo na! Tumagal ng 3 oras ang pakikipaglaban namin sa mga aswang, Sir Jupiter. Hindi na namin alam kung paano kami nakasurvive. Basta't kung sino ang matamaan ng buntot pagi at punyal na pilak, wala na kaming pakialam. Si Andre naman ang tumatapos sa kanila sa pamamagitan ng pagpugot sa mga ulo nila. Natutunan ko na rin kung paano puntiryahin agad ang puso nila para patay agad. Nang matiyak naming napatay na namin ang mga lumulusob na aswang at tila wala nang dumadaluhong sa amin, tinakbo na namin ang burol kung saan naroon si Mauricio at si Rhea. At naroon na nga sila. Nakakapanindig balahibo ang itsura ni Mauricio na mas lalo pang nakakakilabot dahil sa bilog na buwan. Rhea! Mahal ko! Rhea! Andre! Rhea! Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Tulungan mo ako! Rhea! Ililigtas ka namin mula sa aswang na yan. Aba, dumating na pala ang mga alay para sa akin. Sa wakas, maligayang pagdating. Natutuwa akong makita kayo. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Ang mga alay ko sa hari ng kadiliman. Anong sinasabi mo? Malalaman nyo rin, mga alagad ko! Dakpin sila! Mga aswang! Hindi pa pala sila ubos. Teka, mukhang mas malalaki ang katawan nila at mas malalakas. Andre! Tulong! Kayla! Ang lalakas nila! Tulungan mo ako! Andre! Pakawalan niyo ako, mga halimaw! Bitawan niyo ako! Huwag lang ako makawala rito. Totodasin ko kayo! Bakit si Zedes? Hindi nila inaatake! Tumigil ka! Kahapon ka pa! Nagtitimpi lang ako sa'yo! Pikang-pika na ako sa'yo! Bago ka kainin ng mahal na Panginoong Mauricio! Pasampal mo na! Aray! Salbahe ka, Zedes! Bakit mo ako sinampal? Tsaka, anong ibig sabihin nito? Aling Zedes, anong ibig sabihin nito? Anong itinawag mo kay Mauricio? Hindi ba malinaw ang lahat? Kayong tatlo ang alay ko sa Panginoong Mauricio! Ano? Alay, anong ibig mong sabihin? Panginoong Mauricio, heto na po ang mga huling natitirang tao sa buong baryong ito. Sila po ang alay ko sa inyo para maisakatuparan ninyo ang balak nyo sa babaeng yan na magdadala ng anak ninyo sa kanyang sinapupunan. Pasensya na po. Kinailangan ko talagang magpangga para manatili silang buhay rito hanggang sa sumapit ang araw na ito. Noong una, si Andre lang po sanang dadalin ko. Pero nadagdagan pa ng 2. Hindi ba't mainam yon, mahal na Panginoong Mauricio? Magaling, alagad kong Zedes. Ngayong magagawa ko na ang dapat kong gawin. Ipupunla ko ang aking similya sa babaeng ito sa harapan ng bilog na luna na siyang magsisilbing magiging sugo ng kadiliman. Ang
ang mag-aasik ng lagim sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang magiging mesiyas ng kasamaan. Hayop ka, aswang! Andre! Andre, tulungan mo ako! Parang awa mo na! Hayop ka, Mauricio! Huwag mong hawakan ng babaeng mahal ko! Manahimik ka! Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang mortal na tao na maya-maya sisipsipin ko ang dugo at iaalay ko sa hari ng kadiliman! Aling Sedes! Paano mo nagawa sa amin to? Bakit mo kami pinagtaksilan? Kinailangan kong gawin ito dahil pinangakuan ako ni Panginoong Mauricio ng buhay na walang hanggan. Isinakripisyo ko ng mga kababaryo ko. Ipinakain ko na sa kanya at sa mga alagad niya. At ang huling hiling niya, dugo at puso ng mga tao sa oras ng pagpupudla niya. Pasensya na kayo, Kayla at Tessie. Si Andre lang dapat ang alay pero pumasok kayo dito sa baryo. Kaya damay na kayo. Hayop ka, Sedes! Traitor ka! Aling Sedes! Paano mo nagawa sa amin to? Tama na ang satsat! Panginoong Mauricio, nasa ang pangako mong buhay na walang hanggan sa akin? Naibigay ko na sa iyo, Sedes. Isa ka na rin ganap na aswang ngayon. Yan ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Hanggat isang aswang ka, hindi ka pwedeng saktan ng kahit na sino. Isasama kita sa magiging paghahari namin ng anak ko sa sanlibutan. Gagawin kitang katiwala. At ikaw, babae, kumanda ka na. Mga alagad ko, ihiga na ang babaeng ito at hubara na! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Mga halimaw! Andre! Rhea! Hayop ka, Mauricio! Wala ka nang magagawa pa, Andre. Hayaan mo na ang Panginoong Mauricio. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari, Mauricio! Ang puri at puso ko ay para lang sa lalaki mahal ko, si Andre! At hindi ako papayag na maging instrumento para maisilang ang isang demonyo! Hindi ako papayag! Anong pinagsasabi mo? Nakikita mo ba? Huli na ang lahat! Itong tatlong ito, iaalay sa hari ng kadiliman ang mga buhay nila. At ikaw, gagawin kitang reyna sa mundong bubuing ko para sa mga makapangyarihang aswang. Ayaw mo ba noon? Buhay at katawan ko to! Ako magdidesisyon! Mas mabuti pang mamatay kaysa magpaggamit sa demonyong kagaya mo! Mahal ko! Ililigtas kita, Rhea! Andre! Tatandaan mo lagi! Mahal na mahal kita! Ikaw lang at wala nang iba! Kung hindi ikaw, walang ibang makikinabang sa akin! Lalo na ang aswang na to! Rhea! Ikinagulat naming lahat, Sir Jupiter, ang pagtalon ni Rhea sa burol. Lubhang mabilis ang mga pangyayari. Sinamantala namin ang pagkagulat ng lahat para makawala sa mga aswang na may hawak sa amin na tila ba nagulat din sa mga pangyayari. Mahayop kayo! Mauricio! Ako ang harapin mo! Huwag yung sasaktan ang mga alay mga alagad ko. Ako ang papatay sa kanila. Akin sila! Hayop ka, Mauricio! Nang dahil sa'yo, nagpakamatay si Rhea! Ang babaeng mahal ko! Pwes, tikman mo ang lupit ng paghiganti ko! Ah! Nagpapatawa ka ba? Hindi isang mahinang mortal lang ang papatay sa akin. Sinugod ni Andre si Mauricio subalit lubang malakas ang haring aswang. Sinakal niya si Andre at binalibag. Tumilapon lamang na parang magaan na papel si Andre. Tampalasan! Sino ka para sugurin ang kagaya kong haring aswang? Wala makakatalo sa akin! Panginoon, paano na ang pagsilang sa iyong supling, ang Mesiyas ng kadiliman? Patay na si Rhea! May parampa. Itong isang babaeng alay. Ikaw na babae ka. Maganda ka. Mukhang birhin ka ba? Ikaw na lang ang lalahian ko. Wag! Maawa ka sa akin! Wag ako! Parang awa mo na! Andre! Aling Tessie, tulong! Yan! Berhen pa yan! Pwede mo yang ipalit kay Rhea! Dalhin ang babaeng yan sa altar! Wag po! Maawa
Bilisan nyo na at naubos ng oras ko. Ihiga siya sa altar at alisan ang saplot ang katawan. Madali! Dinala ako ng mga alagad na aswang ni Mauricio sa altar kung saan nakahiga si Rhea kanina. Sa pilitan nila akong pinahiga. Sa isang iglap, winasak ng mga aswang ang mga damit ko, Sir Jupiter. Natambad ang hubad kong katawan. Banaag ito sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Balingkinitan ang katawan ng babaeng ito. Makinis din. Maganda. Pwede kong maging asawa. Hindi na masama. Kayla! Pakawalan niyo si Kayla! Utang na loob! Andre, tulungan mo si Kayla! Hayop ka, aswang! Mamatay ka na! Hindi napansin ni Mauricio na nakabangon agad si Andre, Sir Jupiter, at bigla niyang inundayan ng saksak sa likod sa tapat ng puso ang haring aswang. Tampalasan? Ako ang haring aswang. Makapangyarihan. Walang makakatalo sa akin. Hangal! Huwag ka kasing lilingat-lingat. Ikaw ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan. Pero bobo ka naman! Lasapin mo ang sakit na pagiganti ko. Demonyo kang halimaw ka. Para yan kay Rhea. At itong gagawin ko. Para to sa ginawa mo sa buong baryong to! Andre! Pugutan mo na ang ulo! Mabilis na hinugot ni Andre ang nakatarak na punyal na pilak sa likod ni Mauricio at ubod lakas na ginilitan ng aswang sa lieg. Hanggang sa pinugutan na nga ni Andre ng ulo si Mauricio gamit ang tabak na pilak. Pagkamatay ni Mauricio ay tila bulang naglaho ang mga alagad niyang aswang. Hindi! Bakit niyo pinatay ang Panginoong Mauricio? Sinira niyo ang mga plano ko! Sinira niyo! Kayla! Kayla! Okay ka lang ba? Magbihis ka na ng damit mo! Hayop ka, Sedes. Nilansi mo kami. Buong akala namin, tinutulungan mo kami, yun pala. Ipapahain mo lang kami sa Mauricio na to para sa pansarili mong interes. Oo! Plinano ko ang lahat ng ito. Isinakripisyo ko ang kaluluwa ko sa kanya, pati na ang mga kababaryo ko. Para lang sa buhay na walang hanggan at kapangyarihan. Pero sinira niyo lahat! Tama na, Sedes! Tapos na ang sumpa! Anong tapos na? Sino nagsabi sa inyong tapos na? Hindi ba kayo makakaalis sa lugar na ito? Ako ang dahilan kung bakit hindi nakikita ang baryong ito kapag tirik kang araw. Sa pamamagitan ng aking mahikang itim. Ang galing ko, ano? Magaling ako! Minaliit ako ng mga kababaryo ko. At ipinakita ko lang sa kanila kung sino talaga ako. Hindi na kayo makakalabas ng buhay rito. Dahil papatayin ko na kayo! Sa isang iglap, Sir Jupiter, naging aswang si Aling Sedes. Nakakatakot ang itsura niya. Kagaya ng ibang aswang na nakasagupan namin, matatalim ang mga kuko niya. Matatalas ang mga pangil at nanlilisik ang mga pulang mga mata. Kulay itim din ang balat niya at ang kaibahan nga lang, may pakpak siya. Pero mabuti na rin pinatay niyo si Mauricio. Nakuha ko na rin naman ang kailangan ko sa kanya, ang buhay na walang hanggan. Buhay ng pagiging makapangyarihang aswang. Dahil wala na siya, ako na ang magre-reyna. Bago kayo makalis sa baryong ito, kailangan niyo muna akong patayin. Pero hindi niyo magagawa yon dahil papatayin ko muna kayo. At uunahin kita, Tessie! Halika rito sa ere! Huwag, Sedes! Maawa ka! Ibaba mo ako! Parang awa mo na! Kayla! Andre! Ikaw na mahadera ka! Pinag-iinit mo ang ulo ko! Pwes, ang dapat sa iyo mamatay! Ma'am Tessie! Walang iya ka, Sedes! Kinagat ng aswang na si Aling Sedes si Ma'am Tessie sa lieg at binitiwan habang nasa ere. Bumagsak ang dugo ang katawan ni Ma'am Tessie at tumama ang ulo niya sa batuhan. Ma'am Tessie! Ma'am Tessie, lumaban ka! Kayla, salamat sa lahat. Mag-iingat kayo ni Andre. Yung bilin ko sa iyo, ha? Ikaw nang bahala sa pamilya ko. Ibigay mo sa
makita nila yung cellphone ko. May video message ako ron. Ipapanood mo sa kanila. Ma'am Tessie! Ma'am Tessie! Walang iya ka, Sedes! Bumaba ka rito! Maghanap tayo! Ano ko, tanga? Hindi ko kasalanang may pakpak ako! Ikaw naman ang isusunod ko! Ah! Ah! Ako ang harapin mo! Taksil! Ah! Walang iya ka! Ako ang nagturo sa'yo tapos gaganituhin mo ako! Baliwala lahat ng tinuro mo. Dahil lahat ng yon, bahagi lang na maitim mong plano. Mamatay ka na! Hindi kayo makakaalis dito at hindi niyo ako mapapatay! Habulin niyo muna ako! Sa isang iglap, mabilis na lumipad si Aling Sedes, Sir Jupiter. Hindi na namin naharap ang paghabol sa kanya dahil agad naming pinuntahan ang mga bangkay ni Rhea at Ma'am Tessie. Mahal ko. Rhea, bakit mo ginawa to? Bakit? Marami pa sana tayong mga pangarap. Hindi dapat ganito ang nangyari sa'yo. Andre, Paano pa ako mabubuhay ngayon kung wala ka na, Rhea? Andre, nakikiramay ako. Wala na rin si Ma'am Tessie. Gustuin man natin magluksa sa ngayon. Hindi pa pwede. Nasa panganib pa tayo dahil kay Sedes. Ililibing na ba natin si Rhea at Tessie dito? Hindi Kayla. Hindi dapat sila mailibing dito. At tama ka. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating balikan si Sedes. Pagbabayaran niyang ginawa niyang to sa atin. Hindi tayo makakaalis ng baryong to. Hanggat hindi natin siya napapatay. Kailangan na magkaroon ng hustisya sa pagkamatay ni Rhea at ni Aling Tessie. Sabi niya, siya ang dahilan kung bakit nawawala ang baryong to kapag tirik ang araw. Hindi si Mauricio. Anong gagawin natin? May naisip akong paraan, pero hindi ko alam kung epektibo ba. Pero gagawin natin. Ano? Ang daga. Lumalabas kapag binulabog ang lungga. Sunugin natin ang bahay niya. Baka sakaling mawala ang mga sumpa o masira ang mga ritual na ginawa niya sa baryong to. Sigurado ka na ba dyan? Hindi ba masyadong marahas? Sa tingin mo ba may pakialam pa ako? Tsaka sa lahat ng ginawa niya, tingin mo ba dapat pa siyang patawarin? Pinaglaruan niya tayo, Kayla. Naiintindihan kita. Tama ka naman. Para sa hostisya ni Rhea at Ma'am Tessie at sa lahat ng mga taga-baryong nalugmok sa dilim. Tara na. Saglit naming iniwan ang mga bangkay ni Rhea at Ma'am Tessie para gawin ang naiisip na balak ni Andre. Pagdating sa bahay ni Sedes, wala siya roon. Agad na kumuha si Andre ng gasolina sa bodega ng bahay ni Sedes at binuhos sa buong bahay nito. Pagkatapos sinindihan niya ang buong kabahayan. Maya-maya pa tinupok na ito ng mga nagngangalit na apoy. Sedes! Tingnan mo ngayon ang bahay mo. Ano ka? Sunog na! Wala ka nang uuwian pa. Kung paano sinira mo ang buhay namin. Ako, wala na akong uuwian dahil patay ng mahal ko. Lumabas ka na dyan, demonyo ka! Kung nasaan ka man! Mga hayop! Anong ginawa niyo sa bahay ko? Mas hayop ka, Sedes! Bumaba ka rito at mag-toast tayo! Papatayin kita, Andre! Sinugod ni Aling Sedes si Andre at sinakal ito. Kakaiba rin ang lakas ni Aling Sedes. Ang ginawa ko, kumuha ako ng punyal na pilak at habang tinatangka niyang patayin si Andre, ubod lakas kong itinarak ang punyal na pilak sa bandang likuran ni Aling Sedes na tusok sa puso niya. Kayla! Para yan kay Ma'am Tessie at kay Rhea at sa lahat ng mga kababaryo mong sinira mo ang buhay! Katapusan mo na! Walang puwang mga kagaya ninyong taksil at demonyo sa baryo at sa mundong to! Mawala man ako, magpapatuloy ang kasamaan sa mundong ito! Andre, okay ka lang? Tapos na. Tapos na. Tulungan mo ako.
ihagis natin ang katawan at ang ulo ng aswang na to sa bahay na nang susunog. Sige. Andre, tumingin ka sa itaas. Tingnan mo ang langit. Sa wakas, may liwanag na. Sumikat na rin ang araw. Tapos na ang sumpa, Kayla. Tapos na. At natapos na nga ang sumpa, Sir Jupiter. Muling lumitaw ang sikat ng araw sa Baryo Masinag. Lumitaw ang nakapangingilabot na itsura ng paligid. Tapos ng dilim. Heto ng liwanag. Makakabalik na tayo sa mga pamilya natin, Andre. Kayla, ikaw lang. Oh. Ikaw lang ang babalik. Ano? Anong ibig mong sabihin, Andre? Tingnan mo ang braso ko, Kayla. Oh, teka. Ang laki ng sugat. Oh, gamutin natin. Teka, kukuha ako ng gamot. Hindi na. Wala na tong lunas, Kayla. Anong walang lunas? Anong pinagsasasabi mo? Kinagat ako ni Sedes. Bago ko siya napatay. Kanina habang naglalaban kami. Anong ibig sabihin yan? Maya-maya lang. Pagsapit ng gabi, magiging aswang na rin ako. Unti-unting kakalat ang virus ng pagiging aswang sa katawan ko. Hindi na ako makakabalik sa amin. Wala na akong pamilya, Kayla. Wala na rin si Rhea. Sa pagkamatay niya, nawala na rin ang buhay ko. Hindi. Hindi, Andre. Hindi yan totoo. Baka may paraan pa. Baka naman nagkakamali ka. Tanggap ko na ito ang kapalaran ko, Kayla. Wala na rin namang rason na mabuhay pa. Pero hindi ako papayag na maging aswang. Hindi ako papayag na magasik ako ng lagim. Na maging perwisyo sa buhay ng mga tao. Kaya may pakiusap ako sa iyo. Bago ka umalis, Kayla. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Gagawin ko. Huwag mo muna kong iwan. Samahan mo muna ako rito hanggang gabi. Hanggang sa tuluyan na ako maging aswang at saka tulungan mo sana akong ilibing ang bangkay na Rhea. Hanggat normal pa ako. Nakikiusap ako, Kayla. Sige. Walang problema sa akin, Andre. Kahit hirap na hirap sa kanyang katawan, muli kaming bumalik sa burol upang ilibing ang bangkay ni Rhea. Habang inililibing namin ang katawan niya, hindi napapatid ang mga luha ni Andre. Awang-awa ako sa kanya, Sir Jupiter. Gusto ko sanang yakapin si Andre, ang lalaking may espesyal na bahagi sa puso ko sa maikling panahong nagkasama kami. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sinamahan ko si Andre hanggang gabi. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, Sir Jupiter. Totoo ang sinabi ni Andre. Unti-unti na nga siyang naging aswang. Kayla, umiinit ang katawan ko. Nararamdaman ko ng pagbabago ng katawan ko. Diyos ko, Andre. Nagbago ka na. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong papatayin. Kaya mo ba ako pinapaiwan para ako ang bibiktimahin mo? Hindi kita sasaktan, Kayla. Pero may pabor ako sa'yo. Nakikiusap ako. Ano yun? Patayin mo ko. Anong pinagsasasabi mo? Narinig mo ko. Patayin mo ko. Kagaya ng pagpatay mo sa iba pang mga aswang dito. Kung paano mo pinatay si Mauricio. Hindi ko magagawa yan sa'yo, Andre. Hindi kita kayang saktan. Nakikiusap ako, Kayla. Patayin mo ko. Papatayin mo ko bilang aswang, hindi bilang tao. Wala nang halaga ang buhay ko. Ayoko maging perwisyo. Isang pabor tong gagawin mo sa akin, Kayla. Hindi ko kayang gawin yan, Andre. Hindi ko gagawin. Gagawin mo, hahayahan mo akong mabuhay pero susundan kita. At lalapain ko ang buong angkan mo. Gusto mo ba yon? Sasaktan ko ang mga mahal mo sa buhay. Sila ang uunahin kong biktimahin pagkatapos isusunod kita. Wag ang pamilya ko, Andre. Kaya patay mo na ako, Kayla. Ngayon na!
Kunin mo na ang punyal na pilak at itarak mo na sa puso ko at pugutan mo na ang ulo ko. Ngayon na! Sir Jupiter, habang umiiyak ako, kinuha ko ang punyal at tabak na pilak. Labag sa loob ko ang gagawin ko pero nakita ko sa mga mata ni Andre ang pagsusumamo. Kayla! Gawin mo na! Patayin mo na ako! Patawarin mo ako, Andre! Patawarin mo ako! Salamat, Kayla. Malaking utang na loob ko to sa'yo. Hanggang sa kabilang buhay. Salamat. Makikita na rin kami ni Rhea ko. Salamat sa maiksing pagkakaibigan. Itinarak ko ang punyal na pilak sa puso ni Andre, Sir Jupiter, at nang tuluyan na siyang malagutan ng hininga, pinugutan ko siya ng ulo. Sinunog ko ang katawan niya. Patawarin mo ako, Andre! Mahal ko! Patawarin mo ako! Salamat sa lahat! Salamat at tinuruan mo akong magmahal kahit saglit lang! Sana magkita kayo ni Rhea sa kabilang buhay. Hindi kita makakalimutan. Dito po nagtatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Bago ako bumalik sa aking pamilya, pinuntahan ko muna ang pamilya ni Ma'am Tessie para ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Kagaya ng bilin niya, ibinigay ko sa kanila ang cellphone ni Ma'am Tessie at pinanood nila ang video message niya. Ako naman sinikap kong ibaon sa limot ang lahat ng masasamang nangyari at magsimula ng panibagong buhay. Pero ang hindi mawawala sa isip at puso ko, si Andre, na kauna-unahang lalaking minahal ko. Kahit saglit lang kaming magkasama. Sana po may napulot kayong aral at sana rin ay nagustuhan ninyo ang simpleng salaysay ng buhay at kahindik-hindik kong karanasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli ako si Kayla at maraming salamat sa pakikinig.